Executive clemency o pagpapatawad ng Pangulo ang sigaw ng mga anak, magulang at kaanak ni Mary Jane Veloso. Matapos ang mahigit 14 na taong pagkakabilanggo sa Indonesia ay nakabalik na rin siya sa bansa kaninang umaga. Idiniretso ito sa Correctional Institution for Women o CIW sa Mandaluyong City. Ayon kay Mary Jane, masaya siya dahil nakauwi na siya sa bansa. Panawagan ito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sana gaya ng inaasam-asam ng kanyang mga mahal sa buhay ay mapagkakalooban siya ng executive clemency. Napakasaya ko! Uwi na ako dito sa bansa natin. Anong pakiusap mo sa Pangulo? Ang pakiusap mo sa Pangulo, sana mabigyan niya na ako ng clemency. Ayon naman kay Department of Justice o DOJ Undersecretary Raul Vasquez, bagamat pinag-uusapan ang executive clemency, binigyang diin ito na prerogative o nasa sariling pagpapasya ito ng Pangulo. He can dispense of that, he can execute that, he can exercise that absolutely, and in fact that is even without beyond the question of judicial authorities. Kasi nga discretionary talaga yan. Kabilang din sa pinag-iisipan ay kung bibigyan ito ng Good Conduct Time Allowance o GCTA at maging kwalipikado sa parole. Kapag nagpakita ng mabuting pag-uugali sa loob ng panahon ng pagkakakulong, ay mababawasan ang sentensya nito o ang tinatawag na commutation of sentence. Titingnan din kung pwedeng masaklaw ng GCTA ang pagsisilbi niya ng sentensya sa Indonesia. In due time, we will be able to know if Mary Jane is qualified for GCTA, and then if there's a GCTA, has she served the minimum? So that will entitle her for parole. At our level, we can recommend that. Matapos nga yung booking process na isinagawa kay Mary Jane, kasama na yung pagkuha sa kanya ng fingerprint dahil proseso yan sa isang newly committed na PDL dahil siya ay convicted nga dyan sa Indonesia. Pagkatapos yan ay mananatili siya dyan sa selda na yan, quarantine room, kung saan una ay 55 days yung mag-undergo siya ng medical evaluation. Yun namang 5 araw ay quarantine period. At ang lugar na yan, dyan din nakakulong yung Lucky South 99 Pogo representative na si Cassandra Leong na pinakawalan na rin matapos nga i-lift yung kanyang contempt order. Pagkatapos nito ay ililipat anya siya sa maximum security compound dahil nahatulan ito sa mabigat na krimen. Tiniyak naman ng DOJ at Bucor ang kaligtasan nito na maaaring balikan siya ng mga miyembro ng sindikato ng drug trafficking. Yun din ang instruction namin kay DG Katapang. Pag nandito siya, extra careful tayo sa pagbigay ng security. Pero nilinaw ng DOJ na hindi kwalipikado si Veloso na ilagay sa Witness Protection Program sapagkat siya ay convicted o nahatulan. Si Veloso ay naasahang maging testigo sa kasong illegal recruitment at human trafficking laban sa kanyang recruiter. Meron na siyang earlier judgment and we have to honor that judgment of conviction pursuant to the agreement with Indonesia. It's an international agreement. Nagpasalamat ang pamahalaan sa Indonesia dahil wala itong ibinigay na kondisyon sa pagbayag na ilipat na ang kustudiya kay Veloso sa Philippine government. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.